Nako, breaking news. Ito pala mga dahilan kung bakit talaga hindi matutuloy itong investigasyon dito sa pangunguna ni Pinky sa Blue Ribbon, no? Binunyag po ni Senator Rodante Marcoleta. Mas maganda painggan kagad natin, no? Wag natin patagalin. Dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin nahaharap po sa Blue Ribbon Committee si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, walang naman? Oo. Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inaabangan namin eh. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gov Chavit Aha. at ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until Opo. further notice. Okay. Mahirap. Hindi nyo matatangin kung anong dahilan kung ba't na-defer. Ay, anong nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi gano'n. Yun, Hindi opo. ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Opo. Gov Chavit para malaman natin. Okay. So, siya Tama kasi yung naman. inimbita. Mm-mm. Yung invitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo. Kung Tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya Oo. para ma-resolve. Dito, wala na lusot si Pinky dito. Kung hindi niya ipatawag ng taong ito, wala na siyang dahilan. Okay, exempted, hindi mo patawag yung 18 Marines. Exempted na, hindi mo patawag si Martin. Exempted na. Pero si Chavit, hindi naman danak official ng gobyerno. Ha? Hindi naman siya, dati siyang official ng gobyerno. Mayaman at may alam, may pwede makadagdag. At nirequest ng kapwa senador na si Senator Marcoleta. Tapos hindi mo pinapatawag, ha? Ay, iba ka na. Iba na. Iba na ang gusto mong palabasin yan. Ayaw mo talaga may malaman sa pamamagitan ng komite na yan ng mga sikreto na hindi dapat mabulgar. Pa natin kako itong napakalaking Sabihin nyo, fake news na naman. Si Munting, alam ang fake news. Ito ba ang fake news? May gustong malaman, may gustong mangyari na investigasyon para sa bansang Pilipinas. Fake news ba to? Ano ang fake news dito? Di ba? akawan na nangyari sa ating bansa. So nagsimula ako kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gov Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico. Opo. Na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka o kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Oo. Pagkatapos ka ako ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. At pagkatapos nga ako, itong 18 ex-soldiers Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gov Chavit. Aha, okay. O yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gov Chavit po ito tinutukoy nyo? Si Gov Okay Chavit. po, okay. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gov Chavit. Gov Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung unang sulat, Imbitasyon. yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong
ilakip sa iyong Mhm. short statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gov. Singson, April 7 din na dinidefer. Same day? So na-receive yata ni Gov. Singson Opo. parang April 6 o kaya parang umaga yata ng April 7. Papunta na okay. yata niya sa Senado para isubmit niya yung kanyang Kanya affidavit. oo. Okay. O ngayon nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, dinidefer. Binabagalan talaga ng mga loko, no? Binabagalan nila, no? Dinidelay nila, no? Alam mo, hindi ito biro nangyari sa atin. Hindi ito kwela lang. Hindi ito bulagaan. Na ito i-postpone mo. Hanggat maaari niya, pag sinabi ngayon, na pag-meeting niya, bukas may aksyon. O ipatawag si Chavit, ipatawag si Bersamin, ipatawag si ganyan-ganyan, lahat. Bukas sa bukas, a-action ka na para sa pagdating bago mag-14, plansyado lahat. 'Di ba? Ibig sabihin, ayaw talaga nilang imapatawag kung sino mapaupo diyan. Ayaw nila. Nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya. At sometime, parang dinidefer. Contingent on the mitigation of the national energy emergency. So isa yun, Okay. Opo. Tipid. Pagka Opo. sinabi, yun ang una, Ang daming dahilan ng matandang no? Itong pangalan to ni sa Blue Ribbon Chairman. It is contingent. Ibig sabihin, it is condition on the mitigation. Opo. Ibig sabihin, dahil gera sa Iran, hindi pwedeng matuloy. Hindi, ganun yun eh. Sorry hindi naman sinabi na, kasi sabi niya, dahil sa energy, dahil sa energy na yan, hindi matutuloy kasi dito sa LGU, ang pasok ngayon dito sa lungsod namin, 4 days a week lang ang pasok. 4 to 6, alas 7 ng umaga hanggang 6 ng gabi, binawasan na isang araw kasi nga para makatipid ng kuryente kasi nga crisis ngayon. So, pag gagawin mo nga naman yun sa buong Pilipinas, makakatipid tayo ng langis at sa kuryente. Hindi gagastos ng ganon. Ibig sabihin mo pala, dahil katwiran na ito ni Pinky, kaya walang blue ribbon hearing dahil sa energy ng pagtitipid. Therefore, kaya hindi nag-blue ribbon kasi may gera sa Iran. para sinabi, hindi mag-iimbestiga dahil may gera sa Iran. Of the national Weak ang wala. energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan na... paano pagkakaintindi mo, Ronel? Para Sen, magsisindi kayo ng ilaw doon, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang ng Kung kuryente. mayroon nata kayong pagdinig dyan, para malaki gastusin eh. Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Sus naman, Diyos ko naman ko, Pinky! Diyos ko, daming dahilan! Diyos ko po! Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Oo. At yung pagbiyahe. Yun ang pagkakaintindi ko eh. Singson doon, malaking bawas. Tipid ka? Sapas yung kurakot? Payag ka? Ha? Okay na wag magtipid ngayon basta malaman ko sino ng kurakot. Para maisoli yung pera, yun ang pambabayad ng kuryente. Pinky, ano ka ba? Ano ba utak mo? Matindi to. Ang tindi na ito. Galit na sambayan ng Pilipino sa pinagagawa nyo dyan. Bakit ang House of Representatives at saka yung Protect nag-iimbestiga pa? Oh, impeachment kasi. 'Di ba? Impeachment kasi todo aircon noon. Yung iba doon naka-jacket pa. May kakape pa. Ibig sabihin, napakalamig doon sa loob. Ay, baka iba, Kami nakadalawang beses kami sa Protect baka iba ho ang diskarte ni Speaker Boji D. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba nga yung po. Protect at saka ibang yung agriculture na gano'n rin. Opo. At saka yung Women and Gender Committee yata. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon condition on mitigation of national energy
emergency. Oo. Pangalawa, Ano pa? Opo. at saka hindi pa namin na natatanggap yung ano mo, yung Yung affidavit. 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 Opo. Paano nga matatanggap? Sinabi na nga 7, ibibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa na natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbita siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, Oo. April 7 until 5 o'clock, Oo. isubmit mo yung ano, yung Yung affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang ano? Dapat sana April 8 man lang. Hindi, Oo. dapat sana April 5 man lang. April 6. Oo. May... May pasabi na. Papunta na raw yung papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong nakalagit doon. Oh, yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report O yun, isa pa. Kasi wala pa rin pumipirma. and signature of the members. O, apat pa lang daw pumipirma sin. Kailangan daw siyam eh. Teka muna, Parang nakinalaman. halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat naiharap mo muna sa Blue Ribbon Committee. Kaya nga ang daming dahilan ng taong ito. Yan sasabi ko sa inyo. Bakit ka pipirma dyan sa partial report? Uulitin ko ha, 20 magnanakaw na huli mo, nagnakaw ng kotse mo. Ha? Ngayon nagkaroon ng report ng partial report. Yung sa partial report, may 10 doon na huli mo magnanakaw na 20, 10 lang ang sinulat doon. Payag ka, pipirma ka doon sa 10 nakita lang. Hindi ako pipayag dyan. 20 nakita ko eh. 10 lang nakalagay dyan eh. Ba't ako pipirma? Ha? Asa yung 10 nagnakaw? Ha? Di ba? Ganun yun. Bakit? Kasi ayaw mo isama dyan sa partial report yung mga amo mo. Di ba, Pinky? Ayaw mo isama dyan yung mga amo mo. Oh, di ba? Dahil sa partial report, pag napirmahan niya, tapos na ang issue. Ito na, final na to. Hindi na partial. Final na to. O, hindi kasama yung mga mastermind. Ganyang ka, kawalang ya sa mga taong bayan. Alam mo kung sino mastermind, pero pinatatakpan mo. Oh. Dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita. Niloloko mo pa si Senator Marcoleta, niloloko mo pa. Niloloko nyo taong bayan. Nagsalita siya, di ba? Nag-yes siya, yes. Yes. Bendalo ka rin pala. Yung nagsalita siya, hindi ka pa, napakawalang yamo namang senador ka. Yeah? Hindi ka tumutupad sa usapan. Pag ikaw nag-yes, hindi kay Marcoleta ka nag-yes na magkakaroon ka ng hearing kay Chavit. Hindi ka nag-yes kay Marcoleta, nag-yes ka sa taong bayan. Ano ba pinaglilingkuran mo? Sino ba pinaglilingkuran mo? Taong bayan o yung amo mo? Natin talaga. Mapagsino natin. Matukoy natin talaga Oho. kung sino-sino ang may kinalaman dito. Lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito. Hindi mo, dahil may tipid sa kuryente, kaya ka hindi mag-hearing. Kasalanan pa pala ni Trump. sorry. Hindi naman. OA na. Pero 'di ba? Kaya nagkaroon tayo ng energy crisis dahil niya may gera. So kaya nagkagera dahil niya nasimulan ng kay Trump, 'di ba? Nagkaroon ng ayaw din na banta ng Amerika, banta ang Iran sa Amerika na baka magkaroon ng doon? Nuclear ba yun? Inagapan ni Trump. Kaya tama si Trump kung tutuusin niya. Tapos, para lumalabas ngayon, tama pala, kasalanan pa ni Trump. Di ba? Kaya hindi ka mag-hearing. Ay, Diyos ko, parang sinisi si Trump. Parang ganito, Pinky, kasalanan ni Trump, kaya hindi pwede magkaroon ng hearing sa BRC. Sa buong kasaysayan ng ating bansa. Yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Oho. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin. Yun na nga. Yeah. Ang isa pang narinig ko noon, kaya ayaw pala pumirma, tila yata si Senador JB,
hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, Yes! Isang kontraktor lang si Diskaya. Payag ka. Payag ka. Binanggit ng Pangulo mismo. Ang daming kontraktor. Payag ka si Diskaya lang. Payag ka. Sabi ko nga sa'yo, sa 20 magnanakaw na huli mo, payag ka, isa lang ikulong. Oh, hindi ka payag, pero sila payag. Bakit? Baka naman nabigyan ng mali-malita. na dito sa report yung 47 contractors, kapag hindi ko nakita rito, sabi ni Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila ng sen eh. Kaya nga, so, kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. pagkagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report eh. Oho. Yung nagawa namin at least, kabisado ko hanggang sa Hanggang sa panahon kayo, chairman pa. Oh. hindi, maski ginamit ko rin naman yung mga ibang Bagay, o nga pala. di ba? O ngayon, kung diniper niya uli, paano? Hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang plano na talagang ituloy pa yung hearing ng Blue Ribbon? Oho. Yan ang nakakalungkot. Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakasikip ng dito, nakakagalit. Nakakagalit. Biruin mo, babaw ng dahilan mo. Dahil sa energy magtitipid ng kuryente, hindi naman nito. O sige na, mag-aambag kami ng mag-aambag kami lahat ng vlogger, Tag-1,000 kami, Magkano ba kuryente dyan? Ha? Isang buong hearing, hindi makigagasa siguro ng 20 mil dyan, O yung mga vlogger, tag-1,000, Kami nasasagot ng kuryente, Matuloy lang yan, tawag mo. Hindi na ito. Ang babaw ng kadahilanan mo, oy. Nakakapag-itang ulo, Ang babaw ng kadahilanan, Talagang makikita mo, nilalaro tayo, niloloko taong bayan, ginagago taong bayan, Niloloko. Tapos, sabihin fake news to? Ito ba fake news? Umaangal yung tao, nag-uopinyon, nagko-komentary. Sabihin nyo fake news. Di ba? Lahat na lang fake news sa inyo. Pero yung mga ibang vlogger nakampi sa kanila, nagpapakalat ng fake news kay Sara, ba't di nyo sinasawa yun? Okay lang pag si Sara pinapakalatan ng fake news. Sari-sari pinapakalat nila kay Sara Kung ano-ano pinapakalat nila Di ba? Tapos okay lang, wala sumasaway. Pag sa inyo, gusto nyo kayo sa ano kayo, i-demandan nyo yung mga ano. Hindi ho ba? Huwag ganun. Umarayas naman kayo. Umarayas kayo. Nakakasipahayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili, di ba? Na 14, araw ng Martes, mapapanood, may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? May, naghanda na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tama-tama, manonood ako nito, maaga pa lamang. Di ba, mahaba-habang usapin ito. Kasi ako, maraming ikukwento si Gob Chabit Yun po sabi niya. Hindi pa na matutuloy. Teka lang, Sen, parang kung ang isang sinabi ng isang tao ay pwede naman palang hindi ituloy. Hindi, ang tanong dito, doon sa 3 dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na ginamit niya para hindi ituloy yun? Justifiable o nga, no? Well, ipasa natin siguro ang taong bayan. Gaanong tipid ba? Gaanong katipiran ang matitipid namin doon? Hindi mo ba isnasang-alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan pagkat gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin? Yan, sira. Nakakapag-itang ulo, mga kano, na-high blood ako, pasensya na kayo. Talaga nakaka-high blood, pag narinig mo to, Nakaka-high blood, kahit sinong parinig mo, Ewan ko na lang, hindi magalit yung mga loyalista dito, Kampi pa rin sila dito, Ba't yung kakampihan to? Bakit? Pa nag-iimbestiga ba na targetin amo nyo? Nakakapag-itang ulo, mga kababayan, totoo lang. Ay, naku. Yun ang pinag-uusapan natin. Sang-ayon ba kayo? Bakit nagtitipid ka? Kuryente. Tatanggapin nyo ba yung 3 dahilan na kanyang ginamit? Una, pagtitipid. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama Hindi na sabi yung affidavit. Bakit April 7 mo dinate yung sulat mo? Samantalang yun ang deadline niya hanggang alas 5 Biruin mo, ng hapon. yun ang deadline niya, 7, tapos sinabmit mo 7 din. Nantiting ka, alam mo matanda na yung tao, 80 mahigit na tayo, si Chabit. Alam mo, pagsasakay na sasakyan nyo, mabagal. Alam mo, gigising yun
mga nanghalian pa yun, kakain pa yun, alam mo kayo sasadya mo. Anong klase kang mama ka, dinidelay mo to. Diba? Dapat talaga to ho, alam nyo, dapat to, talaga umaksyon na senador dito, dapat ikuditan na to eh. Hindi na maganda ho nangyayari ho, hindi na healthy ho nangyayari. Huwag ho kayo matakot sa mga yan. Nasa tama ho tayo, taxpayer po tayo nagkakapagdakuba-kuba para ibayad sa mga yan, tapos walang yayain tayo. Di ba? Pangwawalang yayan ginagawa nila eh. Di ba pangwawalang yayan ginagawa nila? Pangwawalang yayan. Ganon. Sabihin, maaga pa lang alas 7, natanggap yung sulat. So, sabihin... di sana, nung gabi niya pinadala, kahit na April 7, pero gabi. Nako, magagalit si Gob Chavit niya. Tapos na dapat Kasi siya pa nga raw nakiusap, di ba? Pumunta pa siya ng Senado sa tanggapan mismo, sa chairman ng Blue Ribbon, para sabihin sa ipayagang... Pati nga ako kinapiparnis niya eh. Nung sulat ko niya Oo. mismo. Yun pala, Nako. Yun na nga. Ang unang... Yun ang ikomentuhan nyo. Oo. Katanggap-tanggap ba yung tatlong Oo, dahilan na kanilang Pag na pumasok sa Senado to, kukomprontahin ka, Pinky, ni Senator Marcoleta. Kukomprontahin ka, tsak na tsak yan. Bakit mo pinasubmit alas 7, yung matanda alas 7 din? Hindi nagka-delay-delay eh. Nagkaroon ka patalo ng dahilan na hindi nakasubmit si Chavit ng affidavit. Yeah. Handang-handa yung mama, may hawak na affidavit, namit? Para sa akin, Seth, parang pagdadahilan na lang po yun. Hindi ko katanggap-tanggap. Palagay mo nagdadahilan. Ano Hindi, ngayon ang hindi palagay po, sir. Pasensya na kayo. Hindi po palagay yun. Talaga nagdadahilan po. saan ng taong bayan? Parang ayaw talagang mapakinggan Oo. ang mga sasabihin. Oo nga. Hindi parang, sir. Hindi parang. Ayaw talaga. Di ho ba? Ayaw talaga. Ano para sa taong bayan ngayon? Ganun na lang ba? Kontratuhin mo yung taong bayan? Ayun. Hindi ba nyo nakikita yung bigat ng kanyang pananagutan na dapat sana ang unahin mo? President Donald Trump, sinisi pa ho kayo. Hindi, wala naman siya sabi sinisi si Donald Trump. I mean, kasi nagtitipid ng kuryente. Ay sabihin, dahil sa gera sa Iran, dahil kay Trump. Para ganun. Alam mo na. Yung kalagayan ng taong bayan na naghihintay dahil sa nangyari nga. Kasangkot sila rito eh. Totoo po. Pera nila eh. Kinabukasan nila ang pinag-uusapan dito. Pagkatapos magdadahilan ka ng kung ano-ano lang. Mabigat ito, sir. Ano? Kaya ang tanong dyan, mag-i-hearing ka pa ba? Parang hindi na. Parang ayaw na po. Ako sa tingin ko, sir, Ano ba nakalagay? Indefinitely? Parang gano'n? Anong kaugnayan ng pirma? Oo. Anong kaugnayan ng pipirma at hindi ayaw pumirma? Doon sa report. Wala namang kinalaman yun eh. Kasi hinahanap. Walang kinalaman yon. Inuutulan kayo nun. Siya nagpapalabas nun, bisi mo, 18 marits, kailangan may kredibilidad bago paniwalaan. Kaino galing yon? Saan nasusulat yon? Saan law ng batas ng Pilipinas nasusulat yon? Kaninong katwiran yon? Kaninong katwiran yon? Kahit sa mga Greek philosopher, walang katwiran ganun eh. Na kailangan may kredibilidad yung isang tao bago paniwalaan, bago mapaupo sa hearing. Kanya lang galing yun. Kanya lang. Kanya lang yun. Walang batas. Wala. Kahit sa Biblia, wala nun. Kahit sa science, wala nun. Okay, eto. Saan galing naman itong sinasabi niya? Napipirma mo ng partial report bago magpatawag. Kaino galing yan? Wala sa batas niyan. Wala sa batas niyan. Biruin mo, gumagawa ka ng sarili mong kwento na kahit wala sa batas. Pero yung ipapatawag si Tamba dahil sa dahil sumusud ka sa batas kunwari kasi may parliamentary courtesy. Po siya ng partial report, Sen. Paano nga magkakaroon ng partial report? Kinu-question nga siya bakit itong mga taong ito ng panggagalingan ng maraming ebidensya ayaw mong tawagin. Yun ang problema. Yan ang problema mo kung nakikinig ka. Ayun, hindi malamang. Baka lalo na hindi mo magpatawag ng pagdinig ng Blue Ribbon. Anyway, ano pa nasan? May pahabol tayo. Meron tayong ano na lang, 5 minutes. Ayun yun na. Ayaw na po, Sek. Sasakuhan na natin yan. Okay na. Baka wala tayong asahan. Parang wala tayong asa. Hindi, Nasisipayo pero umaasa yung mga taong bayan. Huwag mo ibibitin yan, ha? Totoo po, oo.
Ay, speaking of taong bayan, Sen, may kinalaman sa bagay na ito. Hinahanap ko po yung ano Ito naman po, panawagan, Sen, doon sa PICAB, yung Philippine Contractors Association Board ba tawag doon? Accreditation Board. Accreditation Board. Kasi po, yun hong mga nasuspending mga construction company, nananawagan po sila sa PICAB na ang iba pala doon, Sen, ay biktima ng maling coordinates. Yung proyektong ginawa nila, sinabi ghost project, pero kung titingnan pala, tama talaga yung coordinates, talagang meron naman palang isinagawa. Ang panawagan po ito, Sen, ay para po doon sa mga construction worker. Ito yung maliliit Sabi nila, Jen, baka naman pwede makapag-komento si Sen Marcoleta rito. Kasi yung mga contractor nung mga kumpanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nababayaran, Sen. Parang ayaw daw pong i-acknowledge ng PICAB yung kanilang alisin, yung ipinataw na suspension doon po sa kanilang mga lisensya. Ang sabi nila, hanggang ngayon po hindi kami binabayaran. Ang sabi naman daw po ng mga construction company, Yari ka, Pinky. Kukumprontahin ka ni Senator Marcoleta sa pagbalik nyo sa Senado. Maganda ka. hindi rin kami binabayaran Ano ipapasweldo namin sa inyo? Sabi ng mga construction worker, maawa kayo sa amin, arawan lang kami sa inyo. Hindi nyo ba... At yung iba naman daw po talaga doon, Sen, nagtrabaho naman sila gumawa Kinakailangan nilang maswelduhan. Kaya hinahanap nila, nasaan yung sweldo namin? Pandagdag din sa hanap buhay namin, pagkakakitaan din namin yun Kaya ang kanilang pakiusap, PICAB, baka naman po pwede aksyonan nyo na ang sentimientong ito ng mga construction company para mabayaran po yung kanilang mga construction worker. Yun po naman ang pakiusap nila, Sen. Bakit sa pick-up sila pumupunta? Kasi nandun daw po yung para kilalanin, alisin yung kanilang ipinataw na suspension, Sen. Bakit makakagalaw ba yung pick-up ng walang pahintulot, halimbawa yung Department of Public Works? Kasi nakasangkot pa sila sa problema Ayun na nga po, Sen Dapat pumunta sila sa Blue Ribbon Committee. Kasi di ba nala nyo ang pick-up, Sen, hindi under ata ng DPWH, hindi under, Sen, ng DTI. Kaya nga, Di ba? pero sangkot nga sila dyan. Oo. Di ba? Siguro dapat nilang puntahan yung USEC, yung bagong USEC ng DPWH Oo. na yan ay tao ni Senador Ping Lacson. Lo. Tao pala to ni Pinky. No? Si bagong Yusek. Alam na. Hindi, tama na to. Naglolokohan tayo, mga kababayan. Niloloko na tayo. To. Kasi yung nagbulgar na talagang mali lahat ang coordinates. O, doon sila ganun magsimula. Lalo pa naman daw po ngayon, Sen, pinagkumpara nila yung gastos ng DPWH. Saan naman nakakita na yung taong yun, awol yun sa maraming sa maraming panahon Pagkatapos naging USEC ng DPWH. Sino yun? USEC Bisnar. Dating opisyal yun, di ba? Oo, dating pulis. Dating Awol. general, oo. Kaya nga tinatanong ko, paano ka nakarating dyan Siyempre, di ba? Yan ang sasabi ko sa inyo. Duktong-duktong na, kayo na bahala, umugnay dyan. Di ba? Ganun mo ba? Hindi ng mga to. Kung paglaro ang taong bayan. Tapos sila pa may ganang magdemanda doon sa mga nagpapakait ng fake news. Siya yung nagbulgar. Sabi ko, nung unang pag-hearing pa, sinabi ko na mali lahat ang coordinates na yan. Opo. Pagkatapos ng ilang mga hearings, siguro pang-6, 7 hearing, at saka siya nagpahayag na lahat nga po pala ng kanya, matagal ko na akong alam yan. Ginugol nila yung buong panahon ng pag-hearing sa pagsasabi na mali lahat ang coordinates. Nako. Doon din lahat pumunta dapat ang mga kontraktor, pag-usapan nila lahat yan. Yun. Ang problema dito, Sen, yung mga construction company na sabi nga natin, na nananawagan noon pa, hanggang ngayon daw po kasi hindi sila sinusweldohan, Sen Yun ang Nakakaawa naman. kalagayan. Di ba? Talaga nagkasabit-sabit na dyan. Dahil komplikado ng pinag-uusapan, ay mag-uusap-usap silang lahat dyan. Meron palang iba dyan, kung itatama lang pala yung coordinates na Sen, Nandun naman. nandun naman yung trabaho. Yung Ang project. ibang araw halos patapos na yung gagawin Nahinto lang ko dahil sa kontrobersya. Hindi nga, kaya dinidiscuss ngayon yung mga wrong coordinates para palabasin nila Oo. na hindi naman pala
Yan ang unang isusunod nila dyan eh. Ayun! Hindi naman pala ganun karami yung Ghost Project. So parang ngayon, nagbabangong puri ngayon, hindi naman pala Ghost lahat. Ayun pala ang kambyo. Yan ang kambyo nila. Ang kambyo pala, ayun. Kambyo lang yan, Kayo na lang ang mag-usap dyan. Naku po. Kabawa pala buhay na mga construction Di ba? worker natin dito. Sala sa init, sala sa lamig eh. Nung una, ganito, buong pagmamalaki, eto lahat ang 400 na something Ghost Opo. Project. Ngayon, pinalilito nila. Di, mali lang ang coordinates eh. So parang gusto nila sabihin, hindi 4 lang, hindi 400. Disgrasya. Ay, Halata na yan eh. Halatang-halata talaga. Maraming salamat po sa inyo, kayo na humatol. Di ba? Obvious naman eh. Napakababaw na dahilan. Imagine, dahil sa pagtitipid ng kuryente, dahil may krisis ang oil, hindi ka maghihiring. Di ba? Sus ko po. Ibig sabihin, kasalanan pa pala ni Trump. Sus ko po, kasalanan pa ni Trump. Sinisi pa si Trump. Di ba? Parang gano'n eh. Wala naman siya sabi si Trump. I mean, para sa akin lang yun. Parang gano'n lumalabas sa akin eh. Dahil sa gera sa Iran, di ba? Sa pagitan ng US sa Iran. Kaya hindi maghihiring ngayon. Ibig sabihin mo pala, habang may gera sa Iran, hindi ka pa kapag-hearing kasi titipid ka sa kuryente. Tama, mali. Eh kung 10 taon pala bago matapos siya, ngayon hindi ka maghihiring. Ang ganda ng dahilan mo, walang katapusan. Di ba? Ugok ka, minuto. Okay, maraming salamat po. Ang ganito lang po. Paalam sa inyong lahat.